na kumukuha ng FL, BIT at BT-BT, sabay niyong kinukuha ito. First SEM. So, paano ka mag-e-enroll ng second SEM? Wala kayong papasukan kasi hindi siya offer, hindi siya walang magtuturo ng FL. So, seryosohin nyo ito. Maliwanag. Kasi syempre, gusto nyong graduate, di ba? Okay. Next. Write Hangul syllables correctly and neatly. Kung ano yung nandoon na itsura ng Hangul script, wag nyo nang artehan. Merong nagsusulat ng ganito ng A eh. Hindi tama. Nagsulat siya ng A ganito. Hindi ko alam kung bakit. Yan ang A niya. That's wrong. This is wrong. Halos kahawig na niya. Anong kahawig niyang consonant class? A. Ay, sorry. Ito yung A niya ha. Kaya mali siya eh. Yan ang A niya. Ito dapat si A. Yan ang A. Okay? Anong kahawig nitong consonant? Halos kahawig na siya ni... Anong letter yan? Anong consonant ito? Siyot po, ma'am. Siyot. Kahawig siya ng S. Meron din sa inyo litong-lito sa siyot, sa S, at saka sa... Anong letter to? J. Jiyot. Tapos mix up din sila dito. The Jiyot and the Chiyot are close in appearance. Ang pagkakaiba lang nila, may guhit sa taas. Ang Chiyot. Kaya pag alam mo si Jiyot, instant alam mo din si Chiyot. Kasi lalagyan mo lang ng guhit sa taas. CH na siya. Alright? Is this clear, class? So, dapat neat ang pagkakasulat niyan. Later, I will introduce you to the Hangul, the syllable block. Okay? Next. Apply Pachim rules in reading Hangul. Okay? Pachim. Kasi si Hangul, may sinusulat siya. Meron siyang left to right direction. Meron din siyang top to bottom direction. Di ba may syllable tayo? Sa Pilipino, anak. Dalawa. Yung unang syllable mo, isa lang. Yung pangalawang syllable mo, 3 letter. Pero walang problema kasi sinusulat natin yon. Ang writing direction natin, isa lang. From left to right. So, pila-pila lang sila. Si Hangul, di siya ganun. Pag ang syllable ay merong 3 letter, yung isa doon, malamang nasa ilalim. Hindi mo siya isusulat sa, usually ang Pachim ay consonant. Okay? Consonant yan. So kung anak, halimbawa, okay? Paano mo isusulat si nak? So nonsensical word, nak. Ano natin isusulat sa Hangul yan? Niyan. May kasama siya kasi na ang tunog, di ba? Nak. 3 yung letter niya, di ba? Sa isang syllable. Dito na siya sa ilalim. That's nak. This is how you write it. So, from top to bottom. From left to right, top to bottom. May gumawa sa inyo ng ganito. Nak. Halimbawa, burahin muna natin to sa ilalim. Ginamit niya yung knowledge niya ng kanyang first and second language. So, dito niya rin sinulat si... Yan. Pila-pila sila. Left to right lahat. Yung ginawa niyang pagsulat. That is wrong. Alright, class? Do you get me? Araso? Okay. So, let's proceed. So, let me introduce you to the syllable block. This is a syllable block. Alright? Bloke. Pansinin nyo. Teka. What do the blue colors represent? Class. Delanashi? Consonants po ba, ma'am? Parang di ka sigurado na. Consonant. Consonants po. Oh, di ba nagbasa ka ng module? O, consonant yan, yung blue. Yung green. Donut siya na yun. Pansin yung green, ano?
Parehas. Mix po of consonant ay yung pinagsama pong consonant and vowels. Talaga ba? Saan banda? Nakakita ka dito sa sample na may vowel sa ilalim? Yung mga green. Sige nga. Di ba, Katabi nung black, sample na ano, di ba? Sample script. Kaya nyo basahin to? Can you read this? Kasasabi ko lang kanina. 'Di ba? Lahat itong nasa ilalim, patchim yan. Walang patchim na vowel. Lahat ng patchim ay consonant. May isang consonant na patchim at meron ding dalawang consonant na patchim. Double consonant patchims. Okay? Syllable block. Pag nagsusulat ka ng Hangul, think of a block. Okay? Kahit gaano pa kadaming letters, kita nyo dito, 2 letter lang. Yung nasa unahang line, ito, ka, ko, ke, kwe, or gwe. Okay? Itong mga to. Ito double special vowel ito nila. OE yan. Okay? Gwe. Kasi giyok yung kasama na consonant doon. Okay. Pansinin nyo. Pare-pareho ang height at width. Tingin kayo sa baba. Nagbago ba? Yung height at saka yung width. Pare-pareho lang din, di ba? Yung pula, ano yung pula? Consonant o vowel? Bawel. Panganiban siya. Bawel. Kasi sinabi na. Consonant ba o vowel yung pula? Panganiban siya. Marami ba akong panganiban dito? Busilak siya. Ma'am, try lang po. Vowels. Bawel po ba? Agile. Vowels. Chua. Okay? Hindi ba obvious? Di ba nyo ba nakikita yung itsura? Di ba sinulat nyo na ang vowels? Bakit parang sobrang hindi kayo sigurado? Ha? Okay. So, pansinin nyo. Dito, in this syllable, you have 2 Hangul letters. In the next line, you have 3 Hangul scripts. 3 letter na yan, pero hindi nagbabago ang height at saka ang width. Kahit maging 4 pa yan sa isang syllable, pare-pareho dapat ang height at width. Height at width. Pagkakasyahin nyo sila dyan, kahit 4 pa yan. Naintindihan nyo, class? So, may nakita ba kayo na syllable block na isang letter lang? Wala. Rule sa kanila to, ang syllable nila laging 2 letter magkasama. Isang consonant, isang vowel. Nagkaroon ng confusion dito yung iba sa ano na to, kung paano isusulat ito. Yan. Again, nag-rely sa knowledge ng first and second language. Isinulat nila ito ng, nakalimutan nila na yung una, itong paano isusulat si E. Anyone? May volunteer? Paano isusulat si E? Naging error ito eh. Bakit? Kasi ganito niya isinulat. So, L yun, di ba? Nilagay niya si L dito, tapos nilagay niya si Giyok dito. Wrong. This is wrong. Bakit? Kasi hindi pwede ito si vowel nang walang consonant sa tabi. Lagi yang may nauunang consonant. Do you get me? So, dapat isinulat ito ng may eng sa unahan. Okay? Silent siya dyan, pero dapat nyo siyang isulat. Saka nyo yan. Yan na ang E. Yan ang una nyo.
Okay, unang letter. Tapos sa ilalim, si Riul. At si Iyak. Yan. Ito siya. Yan yun. Maliwanag po. Is this clear? Pag nauuna ang vowel, okay, ganyan dapat nyo isulat. Kasi pag nauna si vowel, lagi siyang may ung. Huwag nyo siyang alisan ng ung. So, yung katabi niyang consonant, kung dalawa yung consonant niyang katabi,